So guys, pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Virgilio Garcia, isa rin pong retired general ng AFP Reserve Force mga kababayan. Patungkol po ito sa pagkakatanggal sa pwesto ni Colonel Mungaw. So pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kasi sabi niya dito, sundalong nag-withdraw ng suporta kay PBBM, tapat pa rin sa institusyon. So ito, pakinggan natin mga kababayan ang kanyang pahayag. Nilabag yung opisyal na ating pinag-uusapan sa kanyang deklarasyon at hindi rin ako naniniwala na dahil sa kanyang deklarasyon humiwalay na siya doon sa role ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating mga mamamayan at sa ating bansa. Una-una, yung kanyang declaration, sinimulan niya yon ng kanyang pahayag, ng kanyang patuloy na katapatan sa ating republika at sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang sinasabi lamang niya, very clear, very singular. Wala na akong tiwala, ayoko nang suportahan, hindi ko na kayang suportahan si Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun lang po, isang tao lamang yung tinutukoy niya. So he remains loyal to the institution except to one person. General po at AFP Reserve Force at AFP Direct Commission si Class 82. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade and Admar. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Balita ko, sikat na sikat yung programa nyo sa New York. So magandang umaga sa mga New Yorker fans nyo. Opo, maraming salamat, Attorney, sa inyo pong oras muli. At ito nga ay bilang isang sundalo din, ay isa pong aktibong sundalo ang isinibak sa pwesto matapos nga nag-post o nagpahayag ng kanyang saloobin laban po dito sa administrasyon, particular na po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po ba ang inyong pong reaksyon? May karapatan ho ba ang isang sundalo na gawin po ang bagay na yan? Ating po sundalo, ang ating mga personnel na naka-uniforme ay nananatiling mga Filipino. Kaya sila ay covered ng ating constitution. Meron silang constitutional rights, hindi po yan nawala. Yung pagpapahayag ng sariling opinion, covered po yan ng ating saligang batas. Yung po ating halimbawa, hindi po kasi kahit na po yung ganito, kahit na po sabihin natin na ating organisasyon, yung tinatawag na sui generis, yung po ating mga personnel ay nananatiling may karapatan sa ating saligang batas. At ang yung mga karapatan na yan ay patuloy na pinagtitibay at patuloy na iginagalang ng ating pamahalaan ng ating republika. Opo, Attorney. Alin po o ano po, saan po batay na provision ang sinasabi po ninyo, Attorney, na maaari pong magpahayag isang sundalo laban po sa anumang nakikita po niya sa pamahalaan? Yung freedom of speech, freedom of expression, that's a constitutional right. Nasa Bill of Rights natin yon, na ang bawat mamamayan ay may karapatan na maghayag ng kanyang saloobin kahit saan, kahit kailan. Yan ay pinoprotektahan ng ating saligang batas. Opo. Sa tingin po ninyo, reasonable po ba yung ginawa o hakbang na ginawa ng pamahalaan na sibakin itong, particular na po ng AFP, na sibakin po itong aktibong sundalo? Sa side po ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ito po ay part ng standard standing operating procedure. No? Ay po talaga ay ganyan ang patakaran na pagka merong question, ikaw ay i-relieve habang ikaw ay iniimbestigahan sa iyong pwesto. Sa ganung aspeto po, sa aspeto ng patakaran ng ating Sandatahang Lakas, yun po ay to be expected.
bawat sundalo. Opo. Ano po yung maaring kakaharapin po ni Colonel Mungao matapos po ang ginawa po niya na ito, attorney? Iyan ang hindi ko masasagot dahil wala akong alam na siya ay nalabag na batas. Wala akong alam na siya ay merong nalabag na regulasyon ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagpapahayag ng kanyang layang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, ng kanyang sarili niya yun eh. Yun yung kanyang pakiramdam ngayon na hindi na ako naniniwala na ang ating Pangulo meron pang karapatang mamuno sa atin dahil sa mga kinakaharap niyang problema. Kanyang feeling yun eh, kanyang pakiramdam. Walang masama na ihayag mo yan kahit kanino, privately, lalo na privately, hindi problema yon. Wala akong nakikitang at saka hindi yan hindi mo yan masasabing he is inciting anyone to sedition or to rebel against the government or the armed forces of the Philippines. Opo. Ano ang magiging... Hindi. Yes po. Dagdagan ko lang. Yes Hindi po. mo rin yan masasabi na yung utterance is putting the armed forces of the Philippines in a very inimical situation na papangit ang sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sa iyong pahayag. Opo. Pero pagdating po sa ibang mga sundalo, ano po bang magiging mensahe po nito sa kanila na isang kasamahan po nila ang sinibak sa pwesto matapos magpahayag ng kanyang saloobin laban po sa gobyerno? Actually, hindi man nila kailangan antayin yung pahayag ni Colonel Mungao eh. Doon pa lamang sa trust rating ng sabi nga ni Colonel Mungao, trust rating pa lang ni Mr. Marcos bagsak na. Yung pong negative 3 niya overall at negative 18 sa NCR hindi excluding the uniform personnel. Kasama po doon yung uniform personnel, we cannot exclude them. So doon pa lamang po meron ng indication na hindi na siya popular at wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. We should look at the trust rating as a general, inclusive of the men in uniform. Yan. Opo. So doon pa lang po, meron ng indicator na yung ating mga kasundaluhan, kapulisan, mga naka-uniform, maaaring wala na ring tiwala sa kay Mr. Marcos. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner attorney, paano po ba mapapanatili ng isang yung balanse po, mapapanatili yung balanse sa pagitan ng karapatan ng isang individual at yung pagdidisiplina o yung institutional na disiplina ng AFP? Yung pong karapatan ng bawat isang tao sa ating saligang batas, wala pong limit yan. Ang limit lamang yan ay pagka nagsimula ka ng mag-encroach o makaapekto sa katulad kahalimbawang karapatan ng iyong kapwa. Okay? Unlimited po ang aking karapatan pero pag yung aking exercise ng aking karapatan naapektuhan na, halimbawa ikaw, that is the limit of my freedom. That is the limit of my expression. Ganon. Kung ako ay makakasira na at ang aking sinasabi ay hindi nakatotohanan at masisira na ang reputasyon ng isang tao, yon ang limit ng aking karapatan sa saligang batas and pumapasok na dun sa aspeto na baka ako'y may panagutan na sa batas. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sinasabi po sa Article 2 ng 1987 Constitution, Section 3, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Meron po bang paglabag na ginawa ang naturang opisyal dito or nasusunod din niya itong sinasabi na ito ng Constitution? Kasi ang sinasabi niya, hindi siya sumusuporta sa mga ginagawa ng Pangulo po. Ang sinasabi, malinaw din dito na ang armed forces ay hindi naman po taga-protekta lang sa Pangulo, kundi ang protector of the people and the state, attorney.
Oo, wala akong nakikitang nilabag yung opisyal na ating pinag-uusapan sa kanyang deklarasyon, at hindi rin ako naniniwala na dahil sa kanyang deklarasyon humiwalay na siya doon sa role ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating mga mamamayan at sa ating bansa. Una-una, yung kanyang declaration, sinimulan niya yon ng kanyang pahayag, ng kanyang patuloy na katapatan sa ating republika at sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang sinasabi lamang niya, very clear, very singular. Wala na akong tiwala, ayoko nang suportahan, hindi ko na kayang suportahan si Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun lang po, isang tao lamang yung tinutukoy niya. So, he remains loyal to the institution except to one person. So ayun mga kababayan, no? Malinaw naman yung pahayag ni Attorney Virgilio Garcia. Isang tao lang naman mga kababayan yung ayaw niyang suportahan. So yun naman yung nakasulat sa ano 'di ba? Sa 1987 Constitution na protect the people in the state mga kababayan. Hindi naman 'di ba kung mali na yung ginagawa at wala namang maayos na konkretong solusyon sa corruption, bakit mo susuportahan yung pinuno, no? Kung wala namang nangyayari at hindi niya nasosolusyonan yung mga nangyayaring corruption dito sa Pilipinas. Bagkus pa doon mga kababayan, siya pa yung tinuturo na mastermind ng corruption na nangyayari dito sa Pilipinas. Yun ngayon yung pahayag ni Saldico. So maraming nagtuturo sa kanya, no? O bakit mo susuportahan mga kababayan kung ganun yung tingin sa'yo? Kaya at higit pa doon, yung mga trust rating niya ay bagsak, negative 18 pala dito sa ano, no? Sa Luzon. At sa iba pang karatig na ano, talagang matindi na yung negative na trust rating ni PBBM. So kaya itong si Colmunggaw ay pahayag na rin ng hindi niya na gusto yung nangyayaring pamumuno na ni Pangulong Bongbong Marcos. So mag-comment kayo mga kababayan, di na po natin tatapusin sa mga bagong pasok yan. Pa-subscribe po na ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.